meron talaga siyang fear of heights, phobia. Ang tao ba na merong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? Ito mga kababayan, tingnan nyo. Di ba sabi niya, dito nyo makikitang sinungaling talaga ito pong si Harry Roque. Kasi meron po siyang sinasabi mga kababayan na yung tao po daw na may takot sa matataas ay sisinghot po ba daw ng hangin sa tabing bangin. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, etong selfie ng driver ni Yusek Cabral, mapapansin at makikita nyo naman po dito na nakaupo po sa gilid ng bangin mga kababayan, ito pong si Yusek Cabral at tila napakalalim ng iniisip at mukhang nagpapahangin pa nga mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, dyan pa lang yung sinabi ni Harry Roque, sablay na po talaga agad. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin itong sinasabi ni Roque. O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman wala nang buhay nang tinapon na sa bangil. Ano masasabi mo dito, Attorney Harry Roque? Bago nangyari yung insidente. Ano masasabi mo patungkol dyan? Yung selfie nung driver ni Yusek Cabral na kung saan mapapansin nyo na nasa likod itong si Yusek Cabral at kasama nung kanyang driver mga kababayan at mukhang napakalalim ng ang iniisip ni Yusek Cabral. So yan ba mga kababayan yung itinapon? Anyway, ituloy pa natin. Ang sa akin, no? Kababaeng tao ni Cabral. Balidosa pa nga. Ibig sabihin, hindi naman niyang karatista. Hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog. Kita nyo, pati si Sara Duterte, inilaglag pa ni Roque. Aminado si Roque na si Sara Duterte, nang Google Pay mga kababayan. Nakikita mo, balidosang-balidosa, babaeng-babae, mahinihin. Bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. Kasi gusto nilang palabasin dito mga kababayan talaga. Kaya ganito po yung naratibo ng kampo ni Duterte. Katulad nitong sina Harry Roque, gusto po nilang palabasin na ito pong si Cabral ay ipinatumba mga kababayan. Ipinatumba at ang nasa sa likod mga kababayan ay yung mga binabanggit niyang kongresista, senator at yung mismong Malacanang. Kasi yun daw po yung sangkot sa mga insertion. Yun po yung gustong palabasin dito ni Roque. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, eto pa nga dun pa sa sinabi nilang itinapon daw, mukha bang itinapon yan? Nakaupo dyan mga kababayan at napakalalim po ng iniisip. Diba, mukhang mabigat yung pinagdadaanan. Siyempre, sangkot siya sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya. Meron talaga siyang fear of heights, phobia. Yan yung gusto niyang sabihin mga kababayan ang masakit daw po dito, mukha daw pong may nagpatumba kay Yusek Cabral dahil meron daw pong tao na gusto daw pong magpatahimik dito kay Cabral mga kababayan. So sino nga ba yung mga posibleng tao na yan? Sa inyong palagay, mga kababayan, sino ba yung mga posibleng tao na gusto pong magpatahimik dito po kay Yusek Cabral? Dahil kung titingnan po talaga natin mga kababayan, way back this September, naging mainit na usapin po yan. Yung issue ni Paulo Duterte about po do sa 51 billion pesos. Dahil kung titingnan nyo, ito pong nakita po nating video mga kababayan. Ito tanggalin muna natin to. Yan. Kung titingnan po ninyo mga kababayan, ito pong nakita po nating video yan na kung saan ay eto pong si Yusek Cabral talagang napaamin ni Congressman Terry Redon. At dito nga mga kababayan, ang pinag-uusapan po dito yung about do sa 51 billion pesos na aksidenteng nabanggit ni Yusek Cabral kung paano po pinroseso. And then mga kababayan, nung itinatanong dyan, mapapansin nyo, dito po sa video na ito na talagang kabado itong si Yusek Cabral bago po sagutin yung tanong ni Congressman Terry Redon. So ngayon ito, i-play po natin. Remember, Your Honor, I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. You remember it or no? Because it's a... Yes, Your Honor. Kasi ang tanong dito, natatandaan mo ba o hindi?
about to sa 51 billion pesos. So ngayon, pakinggan nyo pa. An actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember, or yes, you don't remember? I don't remember No, I'm exactly. confronting with you. I'm confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That you confirm those amounts na nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Di ba mga kababayan, kinumpirma po mismo ni Yusek Cabral yung about po sa 51 billion pesos na hindi maipaliwanag ni Paulo Duterte kung saan po napunta, mga kababayan. So ngayon, kung papalabasin nila na ipinatumba, eto pong si Yusek Cabral, sino po mas kahinahinala na gagawa po niyan? Di ba mga kababayan? Ito lang naman ang tanong ko Kung papalabasin ang kampo ni Harry Roque na ipinatumba itong si Yusek Cabral, sa inyong palagay, sino ba ang mas kahinahinala na pwede pong gumawa niyan? Diba? Ngayon, mga kababayan, na ito pa. Tingnan pa natin, isa pa pong balita na nakita po natin. Ito, galing po sa pinasabat ni Coach Jarrett, mga kababayan, ikikredit po natin sa kanyang Facebook page yan. Sabi po dito, mga kababayan, misteryoso sa pagkawala ni Yusek Cabral. Pinagpipiestahan ngayon ng mga conspiracy theories, may kinalaman nga ba ang mga big names sa politika, mga kababayan? So sabi dito, eto na. Mainit ngayong pinag-uusapan sa social media ang mga teorya sa likod ng pagkawala ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Marami ang nagtatanong kung ito nga ba ay aksidente o kung may nagpatahimik sa kanya dahil sa mga isyong kanyang kinasangkutan bago po siya nawala, mga kababayan, o bago nagsarili. Sabi pa dito, matatandang natagpuan ang katawan ni Cabral malapit po sa rocknetting project site sa Quezon Road. Isang proyekto na una ng pinuna ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaduda-dudang kalidad nito. Dahil sa lokasyon kung saan siya natagpuan, muling nabulgar ang mga ulat ng mga umani nag-uugnay sa mga kilalang personalidad sa nasabing mga proyekto, kabilang sina Benguet, Representative Eric Yap at Davao City Representative Paulo Duterte o Pulong Duterte, mga kababayan. Ayon sa mga ulat, si Representative Yap ay nahaharap ngayon sa pag-freeze ng kanyang mga assets matapos maiugnay sa mga anomalya sa La Union, habang si Representative Duterte ay naman ay kini-question noon sa tinatayang 51 billion na infrastructure funds na napunta po sa kanyang distrito noong panahon po ng kanyang ama. Dahil nga, mga kababayan, pinatotohanan po yan ni Yusek Cabral yung patungkol po sa 51 billion pesos kung paano po pinrasis yan noong 2020, 2021 hanggang 2022, mga kababayan. At noong mga panahon na yan, ang presidente po ay yung kanyang tatay na si Digonggong. Ano po, so sabi pa dito, mga kababayan, ito pa daw, sa gitna ng mga investigasyon sa flood control at mga maanumalyang kontrata, lumalakas ang mga hinala ng ilan na baka pinatahimik si Cabral upang hindi na kumontra o maglabas ng impormasyon laban sa makapangyarihang tao. Bagamat wala pang direktang ebidensya na nagpapatunay sa mga hinalang ito. Maliwanag naman ang sinasabi, wala pang direktang ebidensya na magpapatunay po sa mga hinalang yon. Bakit mayroon na po agad narrative etong si Atty. Harry Roque na itinapon daw, mga kababayan? Diba? Bakit mayroon na po agad narrative etong si Roque na sinasabi pa po nila na ito daw pong si Yusek Cabral ginawan daw po ng hindi maganda, mga kababayan, at parang pinapalabas po nila na may foul play. Kung papalabasin po nilang ganyan, sino po mas kahinahinala na posibleng magpagawa niyan kay Yusek Cabral? Diba yung nabulgar
ano po yung sikreto about po doon sa 51 billion pesos na hindi maipaliwanag kung saan po napunta mga kababayan. So sabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa daw mga kababayan. Yan. Bagamat wala pang direktang ebidensya magpapatunay sa mga hinalang ito, marami nagtataka kung bakit sa mismong lugar na sangkot sa isyo siya natagpuan. Lalo't nakatakda pa sana siyang humarap sa isang komisyon para magbigay ng pahayag. Sa ngayon, patuloy ang pag-aabang ng publiko kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa kaso pong ito. Pero si Harry Roque, buo na po agad yung narrative. Na di umano daw mga kababayan, ginawa ng hindi maganda, etong si Yusek Cabral mga kababayan na titinapon daw po. Yun yung narrative ni Harry Roque. Pero by the way mga kababayan condolence po dun sa pamilya ni Yusek Cabral. So ngayon, mga kababayan, kayo, kung kayo tatanungin, sa inyong palagay, kung totoo yung narrative ni Harry Roque, pagpalagay natin, sino po ba ang kaduda-dudang pwedeng magpagawa niyan kay Yusek Cabral? Diba? Yung bang mga tao na gusto lang dahil ito si Yusek Cabral sabihin yung katotohanan, o yung tao na naapektuhan nung nagsabi, o yung tao na naapektuhan noong nagsimula siyang magsiwalat ng katotohanan about po dun sa 51 billion pesos. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan.